Manatiling updated sa mga mahalagang pagbabago sa inyong GSIS at SSS pension benefits. Sa komprehensibong video na ito, aming ipapaliwanag ang 5 bagong patakaran na ipinatupad para sa September-October 2025 na maaaring makaapekto sa inyong pension payments mula sa digital verification requirements hanggang sa updated disbursement schedules. Saklaw namin lahat ng mahalagang impormasyon na kailangan ninyo para matiyak na hindi ninyo mamimiss ang inyong mga bayad. Kumusta mga kababayan? Salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayon para sa mahalagang update na ito tungkol sa inyong GSIS at SSS pension benefits. Bago tayo mag-umpisa sa mga kritikal na pagbabago, huwag kalimutang i-hit ang subscribe button at i-ring notification bell para manatiling updated sa pinakabagong pension news at mga update na mahalaga sa inyo. Habang papasok na tayo sa huling bahagi ng 2025, ang parehong GSIS at SSS ay nag-i-implement ng maraming mahahalagang pagbabago sa kanilang pension systems. Ang mga pagbabagong ito ay dinisenyo para mas streamline ang proseso at matiyak ang mas magandang service delivery sa aming mga mahal na pensioner. Ngayong araw, aming ikakahati ang 5 bagong patakaran na na-implement para sa September at October 2025. At maniwala ninyo dapat ninyong bigyang pansin ito para maiwasan ang anumang delay o problema sa inyong pension payments. Una sa lahat, pag-usapan natin ang bagong digital verification system na ni-roll out ng parehong GSIS at SSS. Simula September 1, 2025, lahat ng mga pensioner ay kinakailangang kumpletuhin ng kanilang annual Pensioners Information Revalidation appear sa pamamagitan ng Enhanced Digital Platform. Ito may malaking pagkakaiba sa dating sistema kung saan may option ang mga pensioner na i-verify ang kanilang impormasyon online o personal. Ginawa ng gobyerno ang pagbabagong ito para protektahan ang aming mga matatanda sa patuloy na global health situations at para gawing mas efficient ang proseso. Para makumpleto ang inyong digital verification, kailangan ninyo na i-download ang updated na GSIS or SSS mobile appendesa kung aling pensyon ang natatanggap ninyo. Ang bagong APED facial recognition technology na maaaring i-verify ang inyong identity na may sinasyam na % accuracy. Kailangan ninyong kumuha ng malinaw na selfie habang hawak ang inyong valid government ID at automatic na i-cross-reference ng app ito sa inyong existing records. Ang magandang balita ay pwede itong gawin sa ginhawa ng inyong tahanan. Nakakatipid ng oras at lakas mula sa pagbisita sa physical offices. Para sa mga nababahala sa kanilang technical abilities, ang parehong GSIS at SSS ay nag-establish ng dedicated helpline numbers na tumatakbo mula 7 a.m. hanggang 7 p.m., Monday hanggang Saturday. Ang mga helpline representatives na ito ay specially trained para gabayan ng mga pensioner sa digital verification process step by step. Dagdag pa, kung talagang hindi ninyo makukumpleto ang proseso, pwede ninyong i-authorize ang family member na tumulong sa inyo basta mag-submit sila ng necessary authorization document sa pamamagitan ng app. Lumipat naman tayo sa aming pangalawang major update. May malaking pagbabago sa payment schedule system simula October 2025. Ang pension disbursements ay gagawin na base sa huling digit ng inyong pension number, hindi na sa birth month ninyo. Ang bagong sistema na ito ay naglalayong i-distribute ang load sa banking systems ng mas pantay sa buong buwan at mabawasan ang posibilidad ng technical glitches na minsan nating naranasan dati. Hayaan ninyong i-breakdown ko ang bagong schedule para sa inyo. Kung ang inyong pension number ay nagtatapos sa 0 o 1, matatanggap ninyo ang pensyon sa first ng bawat buwan. Mga number na nagtatapos sa 2 o 3 ay sa 4th, 4 o 5 sa 7th, 6 o 7 sa 10th at 8 o sa 13th ng bawat buwan. Mahalaga na tandaan ang bagong schedule na ito para mas maayos na maplano ang inyong monthly expenses. Ang mabagandang balita ay kung ang alinman sa mga petsa na ito ay sa weekend o holiday, ang disbursement ay gagawin sa working day bago ang nakatakdang petsa, hindi pagkatapos. Biyambikit ang major change ay ang introduction ng Electronic Pension Card EPC. Sa October 31, 2025, lahat ng mga pensioner ay dapat nakapag-switch na sa bagong system na ito. Ang EPC ay hindi lang basta card, ito ay sophisticated payment tool na pinagsasama ang functions ng ATM card at valid government ID. Ang bagong card na ito ay may enhanced security features.
kasama ang chip na nag-store ng inyong biometric data at special coating na halos imposibleng gayahin. Para makuha ang inyong EPC, kailangan ninyong bisitahin ang anumang GSIS or SSS office sa pagitan ng September 1 at October 31, 2025. Siguraduhing dalhin ang inyong dating pension ID at anumang valid government ID. Ang magandang balita ay ang EPC ay ibibigay sa inyo sa araw mismo ng inyong pagbisita. Para sa mga nakaretay sa kama o hindi makakabiyahe, nag-arrange ang GSIS at SSS ng home delivery ng EPC. Pero kailangan ninyong mag-schedule nito sa pamamagitan ng kanilang respective websites or mobile apps nang hindi bababa sa 2 linggo bago. Ngayon, pag-usapan natin ang ika-4 na malaking pagbabago ang bagong pension adjustment system. Ang parehong GSIS at SSS ay nag-implement ng Automated Cost of Living Adjustment COLA mechanism na magiging epektibo sa October 2025. Ibig sabihin nito ay ang inyong pensyon amount ay automatic nang ma-adjust based sa inflation rate na inireport ng Philippine Statistics Authority. Ang adjustment ay gagawin quarterly. Tinitiyak na ang inyong pensyon ay mapapanatili ang purchase ng power kahit may economic changes. Halimbawa, kung ang inflation rate para sa nakaraang quarter ay 30%, ang inyong pension ay automatic na tataas ng parehong percentage. Ang adjustment na ito ay makikita sa inyong pension na hindi na ninyo kailangan mag-file ng karagdagang paperwork o gumawa ng anumang request. Dito ay welcome development dahil nawawala na ang pangangailangan ng mga pensioner na maghintay sa congressional approval para sa pension increases tulad ng dati. Ang ika-5 at huling major change ay tungkol sa survivorship benefit claims process. Simula September 2025, ang mga surviving spouses or dependents ay pwedeng na nang mag-file ng kanilang mga claim entirely online. Ang bagong system na ito ay malaking nabawasan ng processing time mula sa dating 6 na hanggang si days hanggang sa L, hanggang 30 days lang. Ang pangunahing requirement ay lahat ng supporting documents ay dapat i-upload sa high-resolution digital format at ang claim ay dapat available para sa video verification call kasama ang GSIS o SSS representative. Ang online survivorship claims portal ay magre-request ng mga sumusunod na dokumento, digital copy ng death certificate, marriage certificate para sa mga spouse, birth certificates para sa dependent children, at proof of bank account ownership. Lahat ng dokumento ay dapat nasa PDF format at dapat malinaw na mabasa. Ang system ay magre-request din na mag-submit kayo ng video, statement hindi hihigit sa 3 minuto na nagpapaliwanag ang inyong relationship sa namatay na pensioner at nagkukumpirma ng inyong claim sa mga benefits. Magkaroon tayo ng sandali para pag-usapan ng mga mahalagang reminder tungkol sa mga pagbabagong ito. Una, siguraduhing updated ang inyong mobile number at email address sa GSES o SSS system. Lahat ng mahahalagang notification tungkol sa mga pagbabagong ito ay ipapadala sa pamamagitan ng mga channel na ito. Pwede ninyong i-update ang contact information ninyo sa pamamagitan ng mobile app o sa pagtawag sa helpline. Pangalawa, kung hindi pa ninyo ginawa, mag-set up na ng inyong bank account para sa electronic fund transfer. Sa January 2026, lahat ng pension payments ay gagawin exclusively sa pamamagitan ng bank transfers. Walang check o counter payments na available pa. Ito ay bahagi ng mas malaking initiative ng gobyerno na i-digitize lahat ng financial transactions. Ingatan ang inyong EPC ng mabuti. Hindi tulad ng dating pension, ID. Ang pagpapalit ng nawalang o nasira na EPC ay magiging mas komplikadong proseso at may waiting period na up to 30 days. Ang replacement fee ay naitakda din sa malaking halaga para hikayatin ng mga pensioner na alagaan ng mabuti ang kanilang mga card. Para sa mga nababahala sa mga digital transitions na ito, ang parehong GSIS at SSS ay magkakaroon ng free online at in-person training session sa buong September at October 2025. Ang mga session na ito ay sa close sa lahat mula sa paggamit ng mobile app hanggang sa pagprotekta sa sarili mula sa online scams. Pwedeng kayong mag-register sa mga session na ito sa pamamagitan ng kanilang respective websites o sa pagtawag sa kanilang helpline numbers. Tandaan na ang mga pagbabagong ito ay ini-implement para gawing mas efficient, secure at convenient ang pension system para sa lahat ng beneficiaries habang may mga initial adjustments na kailangan.
Ang mga improvement na ito ay magiging dahilan ng mas magandang service, delivery at protection ng inyong pension benefits. Bago natin tapusin, mag-quick recap tayo ng mga mahahalagang petsa na dapat ninyong tandaan. September 1, 2025. Simula ng mandatory digital verification. October 1, 2025 implementation ng bagong payment schedule. October 31, 2025 deadline para sa EPC conversion. September hanggang October 2025 available ang free training sessions. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito, please huwag kalimutang mag-like ng video na ito at mag-subscribe sa aming channel ay hit ang notification bell para manatiling updated sa mas maraming pension, news at mga update. Tandaan, nandito kami para tulungan kayong manavigate ang mga pagbabagong ito at matiyak na patuloy kayong makakakuha ng inyong pension benefits ng walang interrupt ayon. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin at tanong tungkol sa mga bagong pagbabagong ito. I leave ninyo ang mga ito sa comment section sa baba at gagawin naming lahat para ma-address ang mga ito sa aming future videos. Salamat sa panonood at abangan ng mas maraming update tungkol sa inyong pension benefits. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? Siguraduhin mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para manatiling updated sa pinakabagong pension news at benefits information. I-share ang video na ito sa inyong kapwa pensioner para matulungan silang manatiling informed sa mga mahahalagang pagbabagong ito. Huwag kalimutang mag-leave ng inyong mga tanong at komento sa baba. Nandito kami para tulungan kayong maintindihan at mag-adapt sa mga bagong patakaran na ito. Oh,